Hiwaga Pares Overload. Makausap po natin ngayon ang kanyang mahiwagang sunflower. Si 16. Mahiwagang sunflower. Mahiwagang sunflower na si Hiwaga herself, na si 16 Hiwaga Fuentevilla, at ang kanyang partner po na si Mr. Johnny Abayon. Sila po ay mula po sa Hiwaga Pares Overload. Aba, syempre. Hi! Diba? Magandang hapon po. Oo. Okay, explain yung sunflower. Kwento mo naman. Kwento mo naman. So, sa mga nakikinig po, suot po ngayon ni Hiwaga ang isang napakalaking sunflower. Oo, sa kanyang ulo. Ano to? Yung hiwaga po kasi, ito po yung symbolize ng paghihirap at pagtagumpay. Ayan po yung kwento ng hiwaga ng sunflower. Paghihirap, pagtagumpay. Yes, Kaya po. mahiwagang sunflower. Yes. Pero sa dinami-dami ng bulaklak, bakit sunflower? Parang, kasi nung time na yun, ma'am, nakahiga ako sa room, sa kwarto ko. Bigla ko nakita lang siya. Habang nakahiga ako, parang senturan ng mata ko ng ganun. Try ko nga ito, ilagay ko sa ulo ko. Talagyan ko siya ng headband. Yun ang ginawa ko that time. Tapos lumabas ako, punta ko sa pwesto namin. Pero inaalala ko sa sarili ko nung that time na yun, sabi ko, ano kaya sasabi ng mga customers ko? Baka sabi, ay, parang sira na yata ng ulo si Hiwaga. Bakit may sunflower na siya? Yung parang ganun lang. Parang dinagdagan ko lang ng twist yung aming Hiwaga Pies. Kaya yun, parang nag-click naman po siya. So, parang lucky sunflower. Yes, May ano siya. Ang kwento kasi Oo. nila, kasi na-feature natin sila sa May Puhunan, si Johnny. Kung di ako nagkakamali, Johnny, ikaw talaga may food business. At una mo naging tao, si 16, si Hiwaga. Paano ba ito lahat nangyari? Tapos ngayon, partner mo na siya sa inyong negosyo. Una-una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon. Sa inyo, Sir Mix, at kay Ma'am Ninya, na naimbitahan niyo po kami dito ni Hiwaga. Isang karangalan po iyon. Nung time na po kasi noon na may inirefer sa akin yung ship ko na isang kaibigan mabait daw. Sabi ko, sige, papuntahin mo dito sa Maynila. Nga, nagpadala ko ng pamasahe para makapunta siya dito. Wow. At saka, nung time na, makulat po. Uy, Kasi syempre, ganun ako katiwala. Oo. Tapos nun, pumunta siya at saka nakitaan ko naman siya ng napakasipag, napakapait. Saka pinagkatiwalaan ko na rin siya. Tapos nung time na yun, sabi ko, 16, gagawa tayo ng maaaring ikaw na munang magbantay dun sa parisan para kasi kwela siya, mabait siya, yung tipong naaalagaan niya yung mga customer. Saka hindi rin namin in-expect siguro ay kaloob ng Panginoon na makilala siya at sumikat. Maging makilala din yung parisan namin. Wow, naiiyak si 16. Dahil din niya si 16 ay 16 sa magkakapatid. Pang 16 ka, siguro ikaw na yung bunso? Okay, baka may 17 eh. Wow, 16 kayo magkakapatid. Pero ang gusto ko tanungin, naiiyak kasi ngayon si 16. Bakit? Nahirap kasi magsalita, ma'am. Pag naiyak na ipinadaan ko kasing kahirapan. Yun yung naging daan ko pagdating sa trabaho. Kumbaga parang si Lord, tingin na niya yung ginawa ko mula noon na nag-aaral ako ng second year na alam mo yung naglalabada ka sa ibang bahay para lang mayroon kang panustos pagdating sa project ng pag-aaral ko. Hindi na ako kasi umaasa dati sa mga nanay, tatay o mga kapatid ko eh. Kusak na lang talaga. Sa edad ko na yun na dapat hindi ko pa naranasan ko na po. Kaya siguro alam ni Lord kung anong pinagdaanan ko noon. Kung bakit niya ako binigyan ng ganito ngayon. So talagang naghirap ka, nagtrabaho ka. Ilang taon ka nag-umpisa? Second year at high school po ako nung time na yun. Ilang taon Naglalaba ng ako second sa year? Mga ano yan? 13, 14? Opo, ganun po, 14. Naglaba ka sa mga bahay? Opo. Kung sinong may gusto magpalaba, yung ganon. Yung Pantustos sa ano? Sa tuition? Sa school? mga project po sa school po. Projects? Okay, magkano noon ang kinikita mo ng Kasi 14? noon dati, malaki na yung binabayad sa akin, 300. Tuwang-tuwa na ako niyan. Kapag may projects na ako, sabi ko sa nanay ko, sa tatay ko, Nantay, hindi na ko yung isa inyo na pambakod ko. Ito na po yung pagbili ng projects ko o mga papel na kailangan ko. Yung tuwang-tuwa naman yung nanay, tatay.
Yung age ko na yun, 40 na, hindi na ako umasa sa pamilya. Oo. Self, ano na siya agad, sustaining. Kung ba ikaw na agad. Yes po. Yun ang parang naging characteristic ng ating mga very, very successful at Hiwaga Paris Overload. Ayan, Hiwaga ha. Thank you so much sa iyo dahil ikaw ang binigay ni Lord para maging ka-co-owner ko. Ayan, naway gabayan ka palagi ng Panginoon. Ibuhos lagi sa iyo, Hiwaga, ang lakas at palusog na pangangatawan. Higit sa lahat ay bigyan ka pa ng mahabang buhay para magtagal pa ang ating pagsasama. Higit sa lahat, makabuo pa tayo ng maraming pang parisan. Ayan, good luck sa iyo, Hiwaga. Ayan.